Aming Diyos, marami pong salamat. Tunay po, Lord God, anumang gawa ng kaaway, anumang hadlang, upang hindi ka makagawa at makakilos ngayong gabi with the power and authority that you have given to us, Lord, hallelujah. We cast it out in Jesus' mighty name. Anumang hadlang, hallelujah, we cast it out in Jesus' mighty name. At nananampalataya po kami, aming Diyos, sa malayang paggawa at pagkilos mo. Ama, marami pong salamat. Salamat, aming dakilang Diyos, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang pag-aaral namin ito. Nananampalataya kami, Lord God, sa pangunguna mo. Salamat aming Diyos Santong Espiritu Santo, malaya ka pong mangusap sa bawat isa sa amin. Malaya kang manguna, aming Diyos. Marami pong salamat, hallelujah. Ito po ang aming sama-samang panalangin. In Jesus' powerful name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Ayan, isang mapagpalang oras mga kapatid. Iba-iba ang oras natin. Ano po? Ang teksto po natin ay Matthew chapter 4 verses 8 to 11. Hallelujah, basahin po natin. Sa verse 8, sabi po dito, muling dinala siya ng diablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kaluwalhatian nila. Hallelujah. Verse 9, at sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Verse 10, nang magkagayon, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Verse 11, nang magkagayoy, iniwan siya ng diablo at narito, nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Nakita natin mga kapatid sa teksto na ating pag-aaralan, nakita po natin kung papaanong tuksohin ni Satanas ang ating Panginoong Hesus. Ano po? Nakita natin, grabe talaga tong si Satanas. Nakita natin kung paano niya tinukso ang ating Panginoong Hesus. At tunay mga kapatid, nakita nga po natin, ipinakita ng diablo sa ating Panginoong Hesus ang lahat ng kaharian at kaluwalhatian nila. Hallelujah! Napakagandang kaharian at ang kaluwalhatian nila. Kapatid, hallelujah, tandaan po natin, ang isa sa pangtukso ng kaaway ay magandang bagay. Amen? Magandang bagay. Hallelujah. Nakita natin ipinakita nga po ang mga kaharian at kaluwalhatian nila. Ano po? Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, kailangan maging mapagmatsyag tayo. Ano po? Kailangan po mapagsiyasat tayo. At tandaan po natin, ang lahat ng magandang bagay, hallelujah, ang lahat ng mga magagandang bagay, mga kapatid, hallelujah, ay hindi lahat pagpapala. Ano po? Minsan po yung magagandang bagay na yan po ay tukso. Hallelujah. Kaya dapat paalala ngayong gabi sa ating lahat mga kapatid, aware po tayo. Ano po? Dapat po may wisdom tayo na galing sa ating Diyos. May discerning spirit tayo kapatid. Hallelujah. Dahil tunay po, hindi lahat ng magandang bagay ay pagpapala. Katulad ng ipinakita ng diablo sa Panginoong Hesus, kaharian at kaluwalhatian nila, magandang bagay yan. At sabi ko nga po, kapatid, paalala sa ating lahat, ang isa sa pangtukso ng kaaway sa panahon natin ngayon, mga magagandang bagay. Ano po? Kaya tandaan po natin mga kapatid, hallelujah, kahit gaano kaganda ang isang bagay, ano po? Kahit gaano kaganda ang isang bagay, kung ito naman ay makapagpapalayo sa atin, sa ating Diyos, hindi po iyan pagpapala. Ano po? Hallelujah. Dahil ang kaaway, bibigyan tayo niya ng mga magagandang bagay upang malayo tayo sa ating Panginoon, upang ang atensyon po natin, hallelujah, ay hindi na sa ating Diyos. Ano po? Tandaan natin yan kapatid, tulad na nga po ng sa trabaho, kapatid, tulad ng trabaho, hallelujah, tandaan po natin, baka napakaganda ng trabahong ibinigay ng kaaway, kaya dapat may wisdom tayo, may discerning spirit, hallelujah, at tunay na nagmamatsyag tayo kapatid, dahil may kaaway sa mundong ito. Ano po? Kagaya na nga ng trabaho, baka ang binigay na trabaho ng kaaway ay sa tingin ay napakaganda, malaki ang kita,
Ngunit tandaan natin, hindi naman kalugod-lugod sa Panginoon. Yun po ang titingnan natin. Kahit gaano ang isang kagandang isang bagay, tingnan po natin, kalugod-lugod ba ito sa harapan ng ating Diyos? Mag-isip tayo ng trabaho na magandang tingnan kung sa mundong ito, pero hindi talaga siya maganda dahil hindi siya kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon. Tingnan natin mga kapatid, magbigay na lang tayo ng isang halimbawa. Hallelujah. Alam ko pong bukas naman ang kaisipan nating lahat. Yung mga entertainer. Alam mo, pumasok sa isip ko ngayon, mayroon kasi akong kakilala nga, pastora na siya ngayon, grabe ang init niya sa paglilingkod sa Panginoon. Hanggang sa mga bilangguan nangangaral siya. Alam nyo, dati mga kapatid, naging mamasang siya. Hanggang sa siya na yung nagpapadala ng mga babae sa Japan. Alam nyo yung mga Japayuki. Hallelujah. Hindi ko po sinasabing, ang ipinapakita ko po ngayon, pinapaunawa ko po ngayon, yung trabaho na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Isipin natin, napakaganda ng kita, anong gagawin? Kakanta lang naman, may konting sayaw. Mga kapatid, kung hindi kalugod-lugod sa Panginoon at tunay na makapagdadala sa kapwa natin sa kapahamakan, hindi po iyan pagpapala kahit gaano kalaki ang kita. Kaya kapatid, tulad din naman ng ibang mga trabaho, baka sa sobrang dami ng overtime, wow, ang laki ng kita. Pero kumusta? Hindi na naka-attend ng gawain. Alam niyo po yung ganun? Hindi na nakaka-attend ng gawain, at ang masaklap, kahit pananalangin, hindi na nakakapanalangin. Wala ng devotion, kahit magbasa ng Biblia, wala na. Bakit? Dahil sa sobrang dami ng overtime na nakuha na ang atensyon niya, dami ng overtime, laki ng kita. Pero tandaan natin, kahit gaano kalaki ang kita, iyan na nga po ang ibig kong sabihin, kahit gaano kalaki ang kita, kung ito naman ang makapagpapahiwalay sa iyo sa Panginoon, hindi po pagpapala. Yan po ay padala ng kaaway, kapatid. Kaya paalala sa ating lahat ngayong gabi, aware tayo. Dapat humingi tayo ng wisdom sa ating Diyos. Dahil ang ating Diyos naman po nagsabi, humingi ka at ikay bibigyan. Mga kapatid, napakahalaga ng wisdom coming from our God. Ito po ay nahihingi. Hingiin natin sa ating Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya tandaan natin mga kapatid, kahit gaano kaganda ang isang bagay, kung ito naman po ang makahadlang upang mapaglingkuran natin at mapaluguran ang ating Diyos, hallelujah, sa ating mga buhay, padala yan ng kaaway, hindi yan pagpapala. Hallelujah. Mga kapatid, kaya yung pagtukso ng kaaway sa ating Panginoong Hesus, nakita natin sa tekstong ating binasa, ang atin po palang topic ngayong gabi, nilagyan ko po ito ng topic na how to deal with temptation. Hallelujah. How to deal with temptation, kapatid. Basahin po natin muli ang verse 9 and 10. Ang sabi po dito sa verse 9, at sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Verse 10, nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Purihin ang ating Diyos. Kaya't ang unang puntos, mga kapatid, how to deal with temptation. Nakita natin ano ba ang unang reaksyon ng Panginoong Hesus. Hallelujah. Ang unang puntos, kapatid, tandaan natin, paalala sa ating lahat ngayong gabi, know the Word of God. Tunay, kanina pa lamang sa mga testimony, kanina sa sharing, grabe, sabi ko, Lord, ikaw connect. Connect. Hallelujah. Ang salita ng ating Diyos, tandaan natin mga kapatid, napakahalaga. Kaya't napakahalaga, unang puntos, know the Word of God. Napakahalaga po na alam natin ang salita ng ating Diyos, kapatid. Sabi nga po kanina ng ating kapatid, ang salita ng ating Diyos, the Word of God is like the double-edged sword. Yes, tabak na magkabilay talim. Ganan ang salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, nakita natin, salita ng ating Diyos ang ipinanglaban ng ating Panginoong Hesus sa kaaway. Salita ng Panginoon ang ipinanglaban niya sa kaaway. Anong unang reaksyon ng Panginoon? Sa verse 10, makikita natin, nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Nakita natin, kapatid, salita ng ating Panginoon ang ipinanglaban ng Panginoong Hesus sa kaaway.
Dahil tunay naman ang salita ng ating Diyos, kapatid, ito po ay napakabisang panglaban sa anumang tukso at anumang gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Ano po? Kaya't napakahalaga po na alam natin ang salita ng ating Diyos. Ano po? Hallelujah. Tunay mga kapatid, may word of God na, hallelujah, may word of God po mga kapatid na nakatabi sa ating mga puso. Dapat tandaan natin, paalala sa ating lahat ngayong gabi, napakahalaga ng salita ng ating Diyos. Kaya ang unang puntos nga po natin, know the word of God. Mga kapatid, paalala ngayong gabi, napakahalaga po na may salita ng Diyos na nakatabi sa ating mga puso at isipan. Napakahalaga po na may salita ng ating Diyos na ating pinanghahawakan. Ano po? Hallelujah. At tunay nga po ito ang word of God, ito po ay panglaban sa tukso. Ano? At hindi lang panlaban sa tukso, nakapagbibigay pa po ito ng kalakasan at pag-asa. Hallelujah, katulad ko kapatid. Alam ko pong alam nyo na, most of you sa tingin ko ay alam ang testimony na ng buhay ko. Ano? Alam nyo mga kapatid, insert ko ng konti, noong second operation ko, yun po yung napaka-critical na operasyon sa aking buhay. Nang sinabi ng doktor sa asawa ko na ihanda mo ang sarili mo, there's a possibility na maging lantang gulay na ang asawa mo after the operation. Alam nyo nang marinig ko yun, talaga nanghina ako. Pero gaano kabuti ang ating Diyos at gaano ka makapangyarihan ang kanyang salita. Alam nyo po, kaya ito'y lagi kong isinishare. Napakahalaga po na may salita ng ating Diyos sa ating mga puso. At tunay na may pangako ang Panginoon na ating pinanghahawakan. Dahil yan po ang nagpalakas sa akin ng mga panahong iyon. Kung papaanong sinabi ko na nga sa asawa ko, magpapa-opera pa ba ako? Kung after the operation, magiging lantang gulay ako. Imagine the term, lantang gulay. Kaya kapatid, purihin ang ating Diyos. Tunay po, napakahalaga. Ang unang puntos natin, ang topic natin is how to deal with temptation. Ang unang puntos po, know the word of God. Dahil nakita natin, yan po ang unang reaksyon ng Panginoon. Hallelujah, salita ng ating Diyos ang pinanlaban niya sa kaaway. Ano? Purihin ang ating Diyos. Kaya yun po ang unang puntos, know the word of God. Hallelujah. Ang ikalawang puntos mga kapatid, nakita natin, hallelujah. Sa verse 10, basahin po natin muli. Hallelujah. Sabi sa verse 10, nang magkagayoy sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Hallelujah. Mga kapatid, anong ginawa ng Panginoong Jesus? Ikalawang puntos, rebuke the devil. Hallelujah. Yan po ang nakita nating ginawa ng Panginoong Jesus. Ni-rebuke niya ang kaaway. Ano po? Anong sabi niya? Humayo ka Satanas. Ano, kung bibigyan natin ng ibang translation, yung humayo, ano kapatid, makikita natin, umalis ka nga Satanas, parang ganan, lumayas ka Satanas. Ano, nakita natin kapatid, ni-rebuke ng Panginoong Jesus ang kaaway. Kaya kapatid, hallelujah, nakita po natin, ang Panginoon, ni-rebuke niya ang kaaway. At tulad naman din po, paalala po sa ating lahat ngayong gabi, tandaan natin, we have the power and authority mga kapatid, bilang mga tunay na anak at lingkod ng ating Diyos. Tandaan po natin, we have the power and authority to cast out all the demonic works, all the demonic spirit. Yes, kapatid, ganan tayo kamakapangyarihan kung tayo po'y mga tunay na anak at lingkod ng ating Diyos. Pakatandaan po natin, hallelujah, hanggat kasamahan natin ang ating Diyos sa ating mga buhay, ay makapangyarihan tayo because we have the power and authority coming from our God. Paalala po yan sa ating lahat ngayong gabi. We have the power and authority to cast out all the demonic works, all the demonic spirits, kapatid. Tayo po ay tunay na may kapangyarihang ipinagkatiwala ang ating Diyos sa ating lahat. Ano po? Kaya kapatid, nakita natin, ni-rebuke ng Panginoong Jesus ang kaaway. Kaya yan ang pangalawang puntos, rebuke the devil. Kapatid, sa anumang tukso, anumang kinakaharap natin, paalala ngayong gabi, we have the power and authority to cast out all the demonic works, all the demonic spirits. Tandaan natin, maging ang mga sakit at karamdaman, may kapangyarihan tayong ipinagkatiwala ng ating Diyos. Purihin ng Panginoon at mapanghahawakan po natin yan, paalala sa ating lahat, kung tayo po ay patuloy na sumusunod at naglilingkod sa ating Diyos, namumuhay tayo ng naaayon sa kanyang dakilang kalooban. Ano po? Kaya napakasarap
Napakasarap po mga ka-women, mga ka-womens of God. Napakasarap po na tunay na tayo ay connected sa ating Diyos. Tandaan po natin, hangga't ang ating Diyos ay nasa ating mga buhay at namumuhay tayo ng naaayon sa kanyang dakilang kalooban, we are powerful. Sabi ko nga, we have the power and authority, Lord. Hallelujah, mga kapatid. We have the power and authority. Kaya tunay ang ikalawang puntos, rebuke the devil. Sa anumang kinakaharap natin, may power and authority tayo, kapatid. I-rebuke mo ang kaaway. Tadyakan mo yan. Ang kaaway daw dapat nasa ilalim ng ating mga paa. Hallelujah. Purihin ang ating Diyos. At tunay nga po, kaya mga kapatid, let's rebuke the devil. Kung ang kaaway ay pahamba-hamba lang sa harapan mo, sa daraanan mo, i-rebuke mo yan in Jesus' name. Tandaan natin, makapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kung sa sarili lang natin, ano bang magagawa natin? Wala talaga. Yan nga po, lagi ko nasasabi. Tandaan natin, kung sa sarili natin, wala. Pero dahil ang Panginoong Jesus ay nasa ating mga buhay, we have the power and authority. Rebuke natin yan in Jesus' mighty name. Tandaan natin, makapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya dapat, tandaan natin, paalalang muli ngayong gabi, dapat po puno ng pananampalataya ang ating mga puso. Puno ng pananampalataya ang ating mga puso sa ating Diyos. At tunay po, walang takot. Walang takot dapat sa puso natin. Tandaan natin mga kapatid, paalala ngayong gabi, when fear is present, faith is absent. Tandaan natin ang ating mga puso. When fear is present, faith is absent. Kapag takot na ang naghahari sa puso natin, ang pananampalataya po'y nawawala. Kaya't dapat paalala sa ating lahat, buong buo ang pananampalataya natin sa ating Panginoon. Dahil dapat lang naman panampalatayaan ng ating Diyos. Siya'y powerful, tunay, di ba mga kapatid? Kanya lahat ng bagay, walang bagay na mahirap sa Kanya. Purihin ang ating Diyos. Hallelujah. Kaya tunay nga po, yan ang paalala sa atin ng ikalawang puntos. Rebuke the devil. Hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Makikita natin sa verse 11, muli po nating basahin ang verse 11. Hallelujah. Nang magkagayoy, iniwan siya ng dyablo at narito nagsidating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Purihin ang ating Diyos mga kapatid. Hallelujah. Tunay po. Nakita natin Nakita po natin sa verse 11, iniwan siya ng dyablo, mga kapatid, nakita natin. At tunay po nang iniwan siya ng dyablo ang Panginoong Jesus, ay dumating ang mga anghel at siya po ay pinaglingkuran. Kaya kapatid, naniniwala po ako ngayong gabi ay paalala sa ating lahat. Tandaan natin mga kapatid, ang Panginoong Jesus ay Diyos. Ang ating Panginoong Jesus ay Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Tunay nga po, nakakalungkot lamang na sa mga panahong ito, alam ko pong aware tayong lahat. Kaya't ngayong gabi, ngayong oras na ito ay pinapaalala sa ating lahat. Tandaan natin ang ating Panginoong Jesus ay Diyos. Nakita natin sa verse 11, iniwan siya ng dyablo at dumating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Kapatid, tandaan natin ang ating Panginoong Jesus ay Diyos. Ang sabi ko nga po, ang nakakalungkot lamang sa panahon natin ngayon, maraming mga paniniwala. I'm sorry to say, pero alam natin ito, maraming mga relihiyon. Ano ang tingin sa Panginoong Jesus? Maliit na Diyos? O mayroon nga tao lang? Hallelujah kapatid, huwag tayong magpapadaya. Ang mga bagay na yan ay pawang kasinungalingan dahil lang sabi ng Biblia, nakita natin sa verse 11, iniwan siya ng dyablo at dumating ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran. Mga kapatid, paalala ngayong gabi, ngayong oras na ito sa ating lahat, tandaan natin, ang ating Panginoong Jesus ay Diyos. Diyos na makapangyarihan sa lahat at Diyos na mahal tayo. Hallelujah. Nakakalungkot nga lang, nasabi ko na kanina, abay, ang tingin ng iba, maliit na Diyos. Ano ba yun? Minsan yung iba tao pa, kapatid, ang ating Diyos na nagkatawang tao. But siya'y nananatiling Diyos, tandaan natin. Kaya kung makakaharap po tayo ng mga ganitong katuruan, aware tayo.
Napakahalaga na may alam tayo sa salita ng Diyos. Ano po? Purihin ang Panginoon. Kaya ngayong gabi, paalala po yan sa ating lahat. Pakatandaan natin ang ating Panginoong Jesus. Ang ating Panginoong Jesus ay Diyos na dapat lamang nating paglingkuran. Dapat nating sundin. Dapat nating purihin at dapat nating sambahin. Purihin ang ating Diyos. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ang ating ngang topic, how to deal with temptation. Ang unang puntos, hallelujah, know the word of God. Ang ikalawang puntos, rebuke the devil. At ang ikatlong puntos, mga kapatid, the last but not the least, ang ikatlong puntos, prayer and fasting. Hallelujah. Nakita po natin, mga kapatid, kung babalikan natin sa unahan ng chapter na to, unahan ng chapter 4, nag-ayuno. Nakita po natin, nag-ayuno ang Panginoong Jesus, mga kapatid. Ano po? Nag-ayuno ang Panginoong Jesus. Tandaan po natin, magkakambal ang pananalangin at pag-aayuno. Ang prayer and fasting. Magkasamahan po yan. Kaya tunay, mga kapatid, sa pananalangin na may pag-aayuno, ito po'y napakahalaga. Kaya ito ang ikatlong puntos natin. Paalala sa ating lahat ngayong gabi. Ano po? Hallelujah. Dahil tunay po na napakabisa, hallelujah, ng panalangin may pag-aayuno. Kaya ito po'y ipinapaalala sa ating lahat ngayong gabi. Ito po'y panglaban sa anumang gawa ng kaaway. Ano po? Panglaban sa anumang gawa ng kaaway sa ating mga buhay. At tunay naman, sa anumang tukso na maaaring padala ng kaaway. Kaya mga kapatid, tunay po, hallelujah, ngayong gabi, nakita po natin ang tandaan po natin, nakakalungkot nga lang, inabanggit ko na kanina, may mga taong ganun. Pero ang ikatlong puntos na nga natin, hallelujah, prayer and fasting, mga kapatid. Ano po? Kaya tunay, mga kapatid, nakita po natin, tinukso ng Diablo ang Panginoong Jesus, ngunit tunay na siya ay nagtagumpay. Ano po? Hindi siya nadala. At alam nating lahat yan, ang Panginoong Jesus ay tinukso, ngunit kailanmay hindi siya nagkamali, kailanmay hindi siya nagkasala. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, paalala sa ating lahat na pag-aralan natin sa Matthew chapter 4 verses 8 to 11. Hallelujah, ang topic po natin, how to deal with temptation. Hallelujah, tunay na maraming paalala. Ang unang paalala sa atin, ang unang puntos, know the word of God, kapatid. Hallelujah, napakahalaga po na alam natin ang salita ng ating Diyos dahil ito'y panglaban sa anumang tukso at gawa ng kaaway. Ano po? Ang ikalawa, rebuke the devil. Hallelujah. Tandaan po natin, we have the power and authority. Sabi ko nga kanina, we have the power and authority to cast out all the demonic works, all the demonic spirits. Hallelujah. Tadyakan ang kaaway. Ilagay lang yan sa ilalim ng ating mga paa in Jesus' mighty name. Tandaan natin, hallelujah, ang ating Panginoong Jesus, hanggat kasamahan natin sa ating mga buhay, may kapangyarihan tayong ipinagkatiwala siya. Ano po? At ang ikatlo, prayer and fasting. Mga kapatid, tunay na paalala sa ating lahat. Ngayong gabi, ano po? Hallelujah, sa tulong ng ating Diyos. Sa tulong po ng ating Diyos, pagsumikapan po natin na magawa natin ang mga bagay na ito. Ano po? Mapaglaanan natin ang oras, ang panalangin. Napakahalaga po nito, mapaglaanan natin ang oras at panahon, ang pananalangin at pag-aayuno. Kaya purihin ang ating Diyos, mga kapatid. Ako po'y nananampalataya na sa simpleng mensaheng ito ng ating Diyos, siya po ay nakapaglagay ng paalala sa ating mga puso. Purihin ang ating Diyos at tayo po ay sandaling yumukod at tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, aming dakilang Diyos. Tunay po, Father God in heaven, hallelujah. Maraming salamat sa makapangyarihang salita mo na muling nahayag ngayong gabi. Ama, may mga paalala ka sa bawat isa sa amin. Hayaan mo po nawa aming dakilang Diyos na ito ay patuloy na tumimo sa aming mga puso at magamit namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Father God in heaven, maraming salamat po at patuloy naming samot dalangin, Ama. Tulungan mo po nawa kaming lahat, aming Diyos. Tulungan mo po nawa kaming lahat na makapamuhay ng naaayon sa iyong dakilang kalooban. Hallelujah, Lord, maraming pong salamat. At tunay na ang katagumpayan mo sa aming mga buhay ay amin na pong pinananampalatayahan. At maraming salamat sa katagumpayan na gawain mong ito. Purihin ka aming dakilang Diyos. Purihin ka aming Ama. Hallelujah. Maraming pong salamat sa katugunan mo sa lahat naming panalangin. Ito po ang aming sama-samang panalangin. In Jesus' powerful name we pray. Amen. Amen. Hallelujah.
Wow, maraming maraming salamat po, Pastora, sa ibinahagi mo po sa amin ngayong araw na ito. At ito'y sobrang napakalaking impact po sa amin na mensahe na pinaabot ng Panginoon sa